USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Isa pang uri ng paglilingkod ng pambayan ang isasagawa ng ating himpilang Utusan.tv, ang kauna-unahang internet television station in the world na nagbo-broadcast inside your Facebook. At patutunayan po natin ito na tayo po ay nasa loob ng Facebook. Tatype ko ang Utusan.tv. Standby lamang kayo. Itatype ko ang Utusan.tv at pagkatapos, ayan, itinype ko sa status ng aking page ng Utusan.tv. Patutunayan ko sa inyo na ito ang kauna-unahang impilan ng TV sa buong mundo na nag-broadcast sa loob ng inyong Facebook. Ayan, mga ka-Pilipino, pagkatapos ay kiklik ko. Nandito tayo, no? Ayan, palalakan ko para makita ninyo kung paano isinasagawa ang ating broadcast na nasa loob tayo ng Facebook. Ayan, i-click ko yung www.utusan.tv pero magdadalawa ang aking boses. Kaya, agad ko ngayong, ayan, nakita nyo, live feed, mga ka-Pilipino, at ayan ang aking mukha. Agad ko itong ililipat kapag nakita nyo na ang aking mukha dito sa live feed in progress. Para sa ganun mapatunayan. Ayan, nagdudoble lang ang aking boses. Kaya, ako ililipat ngayon dito sa page ng Utusan.tv. Mga ka-Pilipino, mula sa loob ng Facebook, galing dito sa Los Angeles, California, United States of America, kayo po ay dadalhin ko sa Alcobar, Saudi Arabia, na kung nasaan yung may sakit ng kidney na si Armando Gozum, na marami nagsasabi na di umano ito ay pakana lamang. Mga ka-Pilipino, ito po ngayon ay mismong kakaugnayin natin, kakausapin natin sa pamagitan ng ating dalawang napakasigasig na Utusan.tv reporter na wala iba kundi si Silence Sniper at Jules M. Ragas. Mga ka-Pilipino, tayo po ay magtutungo sa kanilang kinaroroonan sa Saudi Arabia. Hello, Silence Sniper or Jules M. Ragas? Hello sir, good evening sa lahat ng nanonood sa atin. Good afternoon din dyan sa inyo sa Los Angeles, California. Wow! Kilala ko yung boses na yon, yung boses yon, at nakikita ko yung maganda mukha dito sa aking screen. Wala iba kundi si Silence Sniper. Huwag kayo magtataka. Yung pangalan niyang yan ay i-establish ko na yan. Alam na alam ko ang kanyang pangalan sapagkat one of these days ay ilalagay ko. Yung kanyang pangalan ay first letter is S, ang kanyang apelyido first letter is R. Hulahok muna yan, mga ka-Pilipino. No? Okay, ako ay nagagalak sapagkat sa pamagitan ninyo ay mapapatunayan natin sa buong mundo na marami nagsasabi, pakana lamang yan, yung natutulog yan na may sakit na si Armando Gozum ay so and so. Mga ka-Pilipino, ito ay pinatunayan ngayon ng dalawa nating masigasig na Utusan.tv reporter at the same time creator ng OFW Joint Force Migrante at si Jules Ragas, mga ka-Pilipino. Mayroon siyang itinindig na tinatawag na OFW Volunteer Volunteer Group. Dahil lahat ng mga miyembro, yun na ang mga nag-donate para kay Dondon Lanusa. Mga ka-Pilipino, pabatiin din natin si Jules Ragas from Silence Sniper. I-switch natin ang mikropono kay Jules M. Ragas. Jules, hello. Hello sir. Hello. Pareho itong dalawa ito. Masaya ang kanilang mga pagbati. Bumati ka sa 66 countries na nanonood at nanood sa atin dito sa Utusan.tv. Batiin mo sila. Good morning, good afternoon, and good evening sa lahat sa panig ng mundo. Binabati ko po kayo from Alcobar, Saudi Arabia. Ngayon ay nariyan kayo sa isang lugar na kung saan ay makakaugnay natin si Armando Gozum, right? Yeah, yes sir.
Okay, kung aking matatandaan ay inihabol mo ang isang balita pero naka-off the air na ako noon. Ito ba yung ihahabol mo sanang balita? Actually, ito meron akong ihahabol na 3 Pilipino na nandoon sa gitna ng disyerto. Kaya lang, under investigation yun kasi kailangan nating i-validate bago natin i-report sa inyo. Very good, very good. Yan, nakita nyo mga ka-Pilipino kung gaano ka-aktibo, kung gaano ka-authentic silang magbigay ng balita. Katulad na naman kanina na sinagot ko na kahit na ako ay nagpapahulahok doon sa hulahok page dahil gusto kong aliwin yung mga ka-Pilipino natin, mga ka-OFW, lumipat ako doon sa Joint Force na OFW. Merong isang mama na nagtatanong na yun daw pagtulong ni Mrs. Loida Nicolas Lewis ay hindi kapanipaniwala. Kaya ang ginawa ko mga ka-Pilipino ay ipinost ko ang link na kung saan ay in-interview ko si Mrs. Loida Nicolas Lewis para mapanood niya na authentic ang pagtulong ng isang philanthropist na nagngangalang Mrs. Loida Nicolas Lewis. Kaya mga ka-Pilipino, itong ginagawa nila ngayon ay patunay na ang mga pina-follow po natin tinutulungan ay mga authentic. Jules, i-switch natin. Pakumustahin ko lang muna bago ko ipakwento ang sitwasyon ni Armando Gosum. Pwede bang batiin mo muna dyan sa ating mikropono? Hello, Armando Gosum? Hello? Ayan. Hello po. Okay. Pwedeng malaman kung ano ang iyong buong pangalan? Ako po si Armando Gosum po at magandang report sa inyong lahat. Taga saan ka sa Pilipinas? Taga-Tarlac po. Yun. Okay. Mga ka-Pilipino, ayan. Ipagpapatuloy ko ang interview sa kanya mamaya dahil gusto ko ang mag-interview ay itong dalawang reporter natin, hindi ako. So, Jules at Silence Sniper, pwede bang kayo ang magtanong sa kanyang dalawa ng kanyang sitwasyon diyan? Sa halip ay tagapakinig lamang ako at magbabatin ako kung meron kayong tanong na kung meron akong tanong na gusto ring maliwanagan. Pwede bang kayo mag-interview sa kanya? Hello? Sir, pakiulit nga po, sir. Hello, sir. Okay. Gusto ko na kayong dalawa ni Silence Sniper ang mag-interview sa kanya. Para sa ganon ay hindi magmumula sa akin ng mga pagtatanong, sa halip ay mula sa inyo. Kaya ipaubaya ko sa inyong dalawa ang pagtatanong at makikinig lamang ako samantalang tayo ay live broadcast na nauulinigan na papanood ng 66 na bansa. Pwedeng kayo mag-interview sa kanya kay Armando? Okay lang po, sir. Okay lang po. O sige, go ahead. Hello. Yes. Silence Sniper, pwede bang kayo Yes, sir. Pwede bang kayo ang mag-interview yung dalawa ni Jules kay Armando Gosum? Sa halip na ako, kundi kayo magtanong sa kanyang sitwasyon. Bale, i-live nyo kami tatlo, sir. Yeah, live kayo. Lipat-lipat lang ninyo yung yung cellphone or microphone ninyo. O, sige po, sige po. Okay. Naka-live tayo ngayon. Live tayo. Okay. O, sige, sir. Bale, Arman. Bale, gusto tatanungin ka namin kung na pinaalam mo ba sa embassy ito, kung naghingi ka ba ng tulong sa kanila at ano ang sinagot nila? Sinasabi ko sa kanila 5 years ago. Ayun, tapos biglang na-audit dahil pumunta ako ng Riyadh. Tapos, bandang huli, pinabalik na ako dito para daw kausapin ng amo ko na bayaran ko yung mga penalty. Ayun. So, anong nangyari nun? Bago ka nag-report, sinong kausap mo dun sa embahada ng Riyadh? At ano ang naging decision nila? Sinabi mo na pabalik ka dito sa Al-Kubar. So, anong nangyari nun?
Bumalik sa police at nakita ko ang amo ko. At ako ay nagbayad ng kauko lang 7,700 para sa mga penalty. Matapos kong mabayaran ng amo ko, wala na, nagtaras na siya hanggang ngayon. Sa hirap ako makahingi ng pirma. Yun lang. So, ngayon, dahil nandito ka, hinintay mo yung amo ko, na pinaabot mo ba ito sa Polo OWA? Oo, alam nila. Kaya nga sila nga kausap ko yun itong nakaraan eh. So, ano naman sabi ng Polo Alcobat? Ayun, naasikaso naman nila kaya lang pautay-utay. Mas marami yung ikot din ng ikot kesa sa nagagawa. Mga ganun. Ito yung may tatanong ko si Arman. Since na biglang naglaho yung employer mo, gusto kong malaman, gusto mong sabihin sa amin kung anong katayuan mo ngayon, saan ka natutulog, kasi parang sabihin na natin sa madaling salita, na-abandon na ng employer niya. So, kasi paliwanag na sa amin ang malaman ng lahat. So, yun, nakakahiyamang aminin, talagang ganun na nangyari sa mga simbahan na lalaki natutulog. Pagka-araw naman, tumatambay ako sa isang salon na yun, hanggang maghapon nandun akong nakatangkod sa mga kaibigan ko. Pagsapit ng gabi, pupunta na ako sa simbahan para matulog. Yan, gano'n. Pinasutin ko ngayon. So, isang araw, nalaman namin siya kasi may tumawag sa amin, isang OFWD, tumawag sa amin na meron daw kababayan natin na natutulog sa MOS. This oras ng gabi, alas 11:30. Tapos bigla namin pinuntahan yung MOS. Nakita ka namin si Armando natutulog. Dahil nung tinanong namin siya, sabi niya kasi natatakot daw yung mga kaibigan niya, baka anytime, baka kung anong mangyari sa kanya. Iba kasi yung law dito sa Saudi Arabia, nakakatakot. Once na may nangyari sa isang kasama natin sa bahay, bali for investigation silang lahat. So, Arman, anong pananawagan mo sa ating gobyerno? Pag-ano ka sa ating ambasador, sa ating Pangulo? Nais ko sanang makauwi ng taganan kahit paano maano yung ating may pagpatuloy ko yung pagdadialysis sa Pinas. Makapiling ko mga mahal ko sa buhay, yun lamang po. Pwedeng ipagpatuloy ko rin ang mga ilang katanungan na Jules and Sniper, ano? Pakibigay yung mikropono sa kanya. Arman, si Kuya Manny Calpido ito ng Utusa.tv dito sa Los Angeles, California. Gusto kong malaman kung ikaw ay mayroong pamilya sa Tarlac. Pamilya, wala po. Dito po sa Saudi Arabia, ako lang po. Hindi, sa Tarlac mayroong ka naiwan doon. But ano po, single po ako. Binata ka. Ilang taon ka na sa Saudi Arabia? 7 taon po. Tapos na ang mga kontrata mo or may bago kang kontrata bago ka umalis doon? At kailan nagsimula ang iyong sakit? Wala na po akong kontrata. Tapos na po wala na nga akong pakialam ang amo ko sa akin. Okay, good. Ngayon, kaya nga pinabayaan na po nila ako. Ang ibig ko kasi sabihin nung ikay nagpunta riyang unang. Atin direct, babaguhin ko ang katanungan. Saan mo nalaman na una kang may sakit na kidney at idadialysis? Nung nasa Riyadh po ako, February 1st, hindi ko nalaman na may kidney failure ako. Hanggang po sa na-diagnose po ako na kidney failure ng April. April ng taon na ito? April po ako diagnosed. Ito yung po yung time na nakonfine ako. Okay. Nag-collapse. Talaga din naman, ano? Sadyang kailangan ngayon, dahil ang pagdadialysis ay napakahalaga yan,
Pakibigay mo ulit kay Sniper o kay Jules Ragas ang telepono or mikropono. Hello, Jules or Silence Sniper. Ito ang aking itatanong. Nakatakda na kasama sa interview natin ngayon ang kinatawan ng OWA Polo mula sa ating embahada dyan sa Saudi Arabia. Bakit hindi nakasama? Actually, sir, nung nalaman niya may live interview sa kanila ngayon, tapos nakiusap siya, kasi bigla daw tumawag yung amo ni Armando na mag-meet sila ngayon for arrangement sa signature. Kasi ang law dito sa Saudi, pag hindi magsasign yung employer, hindi siya makaka-exit. Tanging ang employer lang ang may power para pwede siya mag-exit dito sa Saudi Arabia. Ayun. Sana ay ma-execute kaagad ng Polo OWA representative yung kanyang ipina-follow up ngayon. At mga kapilipino, ako'y natutuwa dahil kay Jules at saka kay Silence Sniper dahil ang ginawa nila ay kinontak ang embahada para magkaroon tayo hindi bias ang ating pag-uusap ngayon sa harap ng 66 bansa sa buong mundo. Para hindi bias na pwede nila sagutin kaagad, pwedeng tanungin natin sila, at pwedeng merong aksyon na magagawa kaagad. Kaya ikinoordinate ni Jules at ni Sniper na kasama sana natin. Pero nag-back out dahil di umano, allegedly, ay tumawag yung employer ni Armando Gozum at i-coordinate nila yung signing ng pag-iipsi. Something like that ni Armando Gozum. Kaya saludo ako sa inyong dalawa. At iyong panahon ninyong dalawa na ipinagkaloob from your end, ito ay gusto ko lamang malaman ng buong mundo na kayong dalawa, Silence Sniper at Jules Ragas, ay voluntaryo mga kapilipino. At nais kong liwanagin din sa inyo na sila ay voluntaryo na utusa.tv reporter, bahagi ng paglilingkod ng pambayan ng ating mga ka-OFW na yan. Mula sa iyong tinitirhan, Jules, hanggang dyan sa inyong pinuntahang kinaroroonan ni Armando Gozum, malayo ba yon? Hello, sir? Malayo. Sir, pakiulit kasi hindi malinaw. Okay. Yung tirahan mo at yung pagpunta mo riyan kay Armando Gozum, malayo, di ba? Yes, sir. Okay. Ganon din kay Sniper. Tingnan ninyo mga kapilipino. Ngayon, ang oras doon sa Saudi Arabia ay alas 11 na. 4 minutes before 11 in the evening. Naroon pa sila mga kapilipino at nag-i-interview ng ating mga ka-OFW dapat tulungan. Pero yan ay libre mga kapilipino. Paglilingkod na pambayan. Kaya saludo ako sa inyong dalawa. Silence Sniper and Jules Ragas, para sa inyong huling pananalita at panawagan sa ating mga kinaukulan. Unahin kita, Jules Ragas. Go ahead. Hello, sir. Yes. Medyo nalilito itong dalawa kong kwan. Kaulayaw sa paglilingkod ng pambayan. Okay. Kanino ang mikropono ngayon? Nasa sa iyo, Sniper, sir. Sniper. Okay. Bago kayo mag off the air, ay nais kong ipaabot ninyo kung ano ang dapat na gampanan ng ating pamahalaan, ng kinaukulan dyan sa problemang yan ng inyong follow-up report na kay Armando Gozum. Go ahead. Nananawagan po ang mga OFW sa Aquino Administration, sa ating embahada kay Ambassador Tago, sa ating Labor Attaché dito sa Alcobar, Labor Attaché Adam Musa, na sana po bigyan natin pansin yung kapwa nating OFW na si Armando Gozum. Sana mapauwi na siya sa lalong madaling panahon. Gusto niya po makapiling ang kanyang mga pamilya. Yun lang po ang hiling niya, sana po bigyan natin.
Ito po, sandali po nandito si Jules Ragas. Ang sa akin lang naman, sir, kasi since na nag-report na ito siya kay Ambassador Tago, ang panawagan ko kay Ambassador Tago ay kumilos naman siya. Gawin niya ang trabaho niya. Kung nandoon siya sa Riyadh, pwede naman siya magbigay ng direktiba dito sa labor attache dito sa Alcobar. Yun lang po ang panawagan ko. Padaling panahon, sir, sana makauwi ito si Armando Guzom. Maraming salamat. Okay. Mga kapalibino niyo pong narinig. Ano? At ibigay niyo ulit kay Armando Guzom para sa kanyang panghuling panawagan. Ibigay niyo ang telepono or microphone. Armando Guzom? Opo, sir. Opo, sir. Okay, Armando Guzom, ipaabot mo ang gusto mong ipaabot. Manawagan ka, mag-appeal ka, para sa ganon ay maramdaman ng mga kinaukulan. Go ahead. Ako, nanawagan po ako na sana po mapagbigyan po ang kahilingan ko na makauwi ako kasama po na aking mga mahal sa buhay. Yun lamang po dahil sa totoo pangarap makapiling sila lalo na po itong nalalapit na Pasko. Sana po bigay na akong mga regalo para sa akin itong Paskong ito. Yun lamang po. Okay, mga kapalibino, inyo pong narinig ang panawagan ni Armando Guzom. Sa tulong ng dalawa po nating kaulayaw sa paglilingkod ng pambayan, kakambal sa public service, si Jules Ragas at Silent si Sniper mula sa Alcobar, Saudi Arabia. Mga kapalibino, ang inyong lingkod, Kuya Manny Calvido po, ang inyong kaulayaw, kakambal sa hirap at ginhawa. Nag-iiwan ng pagkain kaisipan, ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran, sa halip ito ay ipasa. Sa inyong lahat, maraming salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.